Ilang araw ko nang pinaplano yung ipapagawa kong billboard sa Manila. Marami na ring oras at panahon ang aking naaksaya. Hanggat hindi ko kasi napapatunayan at napapakita sa kanila, wala sa aking naniniwala. Naku, huwag mo itutuloy yun. Akala mo basta-basta magpagawa ng billboard dyan sa Maynila. Naku, maisipan mo naman, Shake. Akala mo naman napakadali. Naku, oo nga, mahirap magpagawa ng billboard doon. Ako, Shake, parang may stress pa ako dyan. Buntis pa naman ako. Hindi nga talaga biro magpagawa ng billboard. grabe Baka naman. marami itong mambas sa'yo ka mo. Ma! Oh, Asa si Papang? diyan. Halika nga kayo saglit, may papaliwanag lang ako sa inyo. Sige. Sige. Sampay ko lang ito. Dito ko uumpisahan pala yung billboard ko sa Manila. Noong nakaraan kasi tumututol kayong dalawa, papaliwanag ko sa inyo ha. Yan, sa Manila, para kitang-kita ng mga tao. Kasi top 1 global na ako nun eh. So, muna tayo dito sa Cavite to Manila. Yan yung point of view ng mga ngayon lugar. Probinsya, yan. Ang luwang-luwang ng Maynila, saang Maynila yan? Basta hintayin nyo muna ako, tinuturo ko nga eh. Basta yung billboard ko, dyan natin ipapakabit sa loob ng Manila. Kasi dumadaan dyan yung mga sasakyan eh. Dito tayo Sigurado ka ba dyan sa binabalak mo? Kaya ako nga pinapaliwanag mo eh, kasi hindi ko yung pumapayag agad eh. Sige nga. Ilang araw ko yung pinag-isipan. Sige nga, tignan ko nga. Ang iniisip ko ngayon kung magkano ang halaga ang pa-billboard. Pero sigurado na yan, sure yan. Kaya nga lang sigurado talaga. Sigurado ka talaga yung ginagawa mo yan. Baka mapapahiya tayo. Mapapahiya. Kaya nga inaaral natin. Ano pa, ikaw? Ano sabi mo? Planuhin mong mabuti para hindi tayo mapalpak. Basta maganda yung pagkakatayo niyan. Malaking poste tapos malaking billboard. Ang alam ko dyan, may talagang malaking contact ka dyan para ilagay yung billboard mo dyan. Hindi basta-basta maglagay. Oo. Tsaka yung gagawa. Hindi naman, Maraming proseso dyan. hindi na gagawin yon. Contract lang yon kasi nga yung tarpaulin sa akin mong gagaling yon. Kumbaga parang eto na nga eh. Ako siyang magtatayo. Yung ano rin yun, ako na bahala doon. Sige. Wala ka. Kung yan ang alam mo nakakabuti sa'yo. Asan yung tarpaulin mo? Napagawa mo na? Yung ipapabillboard ko. Oo. Wala Saan? kayong poproblemahin dyan. Oh! Sabi ko naman sa inyo eh. Ganon? Surprise! Makikita yan ng buong Pilipinas sa Manila. Yan. Ayos ba? Ayos! Itsura ko dyan. Top 1 global, ganyan yung itsura, di ba? Sige. Sige. Ayos. Ayos. Sabi ko naman sa inyo eh. Worth it. Orchid. Sige. Sabi ko naman sa inyo guys, matutuwa sila pag pinaliwanag kong maigi. Nung una tutol sila sa pagpapabillboard ko. O, ngayon nakita nila. Di ba? Very good. Very good. Bali kung susumain kasi natin guys, konti na lang rin yung hahabulin ko para makapasok ako sa top global. Papalakpakan ako ng marami, di magtatagal. Ngayong araw guys, pupuntahan ko si Wanaply sa bahay nila. Hindi ko alam ang mga mangyayari, pero bahala na. Magpapasama ako kay Daxma. Nakakaramdam na rin kasi ako ng kakaiba. Lagi pre, may mali talaga akong nakikita. Tinan mo ah. Okay naman po. Nung pinakilala siya ng ano. Nakakalata ako ha. Parang nakaka-ilang beses ka nang punta dito sa amin. Ano bang meron? Ayun no, nagtinginan sila. Parang parang hindi seryoso. Alam mo yun? Parang wala talagang feeling sa isa't isa. Ayun no. Hindi masyadong dikit na dikit. Tapos yung holding hands nila, hindi mahigpit. Basta, nararamdaman ko parang... Pinag-connect ako kasi yung mga pinupost nila guys nung nakaraan nag-iyak-iyakan si Wanafly, diba? Tapos yung mga postura ni Nana De Coco parang hindi masaya. Ayoko na sanang mangialam sa kanila guys o manggulo, kaso nga lang yung nararamdaman ko talagang kakaiba. Tignan nyo naman kasi parang naiilang sila sa isa't isa. Ako lang ba yung nakakahalata o kayo rin ba? Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip para magtungo sa bahay nila. Bahala na kung anong isipin niya. Sure ka tol, dyan yung bayan lang. Oo, dito nga pre. Katawin mo na lang. Video mo ako tol. Kagi, kinakabahan ako. Okay lang yan. Sure ka? Oo. Diyan kaya siya? Si Wanafly. Wait lang po, tawagan ko na po. Kahiyahiyaman tong ginawa kong to guys, pero kailangan kong isaalang-alang para mawala na yung gumugulo sa isip ko. Okay lang ba? Usap tayo sa loob. Ay, yung tungkol sa... Tara, pasok. Okay lang, video ako. Sige, okay.
Kaya ang gusto ko sana i-klaro kung meron ba talagang kayo ni Nana de Coco. Kasi ilang araw na hindi mapakali. Sa amin ni Nana Di Coco. Bale, ito kung mapapanood mo ito ni Nana Di Coco, sasabihin ko na talaga yung totoo. Kasi ako talaga naiipit din sa sitwasyon eh. Sa akin talaga binubulgar yung mga Alam galit. ko na yun, kaya nga kinaklaro ko eh. Kasi alam ko, hindi ka naman talaga ganun eh. Bale, ayun na nga. Kasi nga ayaw ko rin naman talaga masira yung pagkakaibigan natin. Pero sa nangyari talaga, naawa talaga ako sa part ni Nana Di Coco. Gawa ng kunyari, naka-live ka, papasok siya sa live mo. Pag niyaya ka niya makipaglaro, tatawagan ka niya, binablock mo na lang bigla. Di ba? Hindi tama yun. Kaya naawa talaga ako sa kanya. Parang nasunod na lang ako sa gusto niya. Kahit na ayaw ko masira yung pagkakaibigan natin. So parang pinagselos niya na ako. O parang ganun na nga. Para matingin din namin kung gano'n mo talaga sa kagusto. Kasi, Pero ano, ayaw mo talaga? Parang pinilit ka lang. ayaw ko talaga kasi nga, ang lalim ng mga pinagsamahan din natin, di ba? Tropa tayo eh. Content creator tayo eh. Na-realize ko nga rin kasi, sabi ko, bigyan ko si Wanna Play. Nireview namin kanina yung video, yung content niya. Sabi ko parang, may mali talaga. Oo, may mali. May mali kaya sabi ko sa kanya, alam ba niya yung bahay? Kasi, kaya gusto kong mangyaring ganito. Ano eh, parang nagkakalabasan na rin na ugali yung sinanabi ko. Parang kasi ikaw din, naiipit ka, di ba? Ako talaga naiipit dito, kung makikita mo naman talaga, parang lahat ng batong galit sa akin talaga. Gagi, pinagselos lang pala ako ni Nana de Coco. Sorry, naiipit ka lang. Sorry din to, naging one side dito. Yun din talaga ang mali mo, kaya mas isa Yun wala yung tayong ano, narinig yun sa akin. yung purpose ng video, kaya gusto ko mag-video. Kasi guys, pinilit lang pala siya ni Nana de Coco na pagsilosin ako kahit ayaw niya kasi malalim yung pagkakaibigan namin eh. So, nagkamali kami ni Daxma sa part na yun kasi agad kami sa kanya, husgahan agad namin siya. Ayaw sana sumunod ni Wanna Fly kay Nana de Coco kaso nga umiiyak daw yung Nana de Coco. Kesyo ganto na binablock ko daw siya pag niyayaya ko mag-ML. Tapos binabaliwala ko lang, hindi ko nire-replyan. Napakababaw ng rason na yun eh. Kung totoosin lang, eh syempre ito si Wanna Fly, mabait, naawa sa mga simpleng ganun na syempre ikaw ba naman umiiyak sa harapan mo eh, diba? Yung nagpapaawa effect no? Sorry. Andiyan ba si mama mo? Andiyan siya. Sorry, nakausap sana si Tita kasi Pinakilala ko sa kanya si Nana Di Coco. hindi rin pala totoo yun. Nadali na. Alam mo na Nana de Coco, talagang pinag-away-away mo pa kami. Sorry. Medyo gumaan na yung pakiramdam ko guys kasi kahit papaano nagkaayos na kami ni Wanna Fly pero yung ginawa ni Nana de Coco hindi ko mapapalampas yun. Guys, wag na kayong dumayo kung ganito itatanong nyo. Boss, pwede ba kitang kawawain? Saan? Sa 1v1. Okay lang ba sa'yo? Kung kaya mo ba? Sige, kayang-kaya yan, boss. Grabe guys, kakaawain daw niya ako, nakakatatot. Hindi ka tatagos, tol. Tingnan natin. Akala ko nagpapatawa lang to pero sobrang pinahirapan ako. Udang sa bayan namin napunit ako ng husto. Pati yung mga nanonood hindi makapaniwala. Nakaretry kasi yung Mia niya pero kita nyo naman nagulos ang bida. Kung maririnig nyo guys, pinagtatawanan na nila ako. Isipin nyo, nalugi pa ako sa nakaretry na hero. Paano ba naman kasi halos ayaw niya na akong pag-farmin. Bigla-biglang lumalabas para ako'y pitasin. Kala ko mabibigyan ko na siya dyan. Napaseryoso ako bigla ng muka, naging agresibo sa mga paparating na sakuna. 0-3 na rin kasi yung score ko kaya medyo umiiwas-iwas na muna ako. Pero guys, kahit anong gawin kong pagpe-play safe, hindi pa rin talaga epektibo. Nakakagulat, bigla na lang nandito. Iniisip ng karamihan, ito na ang aking katapusan pero yung mga minions ko biglang naglabasan. Nakukuha na rin ngumiti ng kalaban ang hindi niya alam nag-uumpisa palang mag-init ng aking kalamnan. Parehas na kaming level 15 pero kulang na kulang pa rin ako sa item kaya hanggat maaari todo iwas pa rin ako. Tinatimingan ko siyang maidikit sa bato subalit naiilagan niya. Sa pagpindot ng windjalan kami ay nagsabay pa. Mas pinili kong umatras na muna, konting pagkakamali ko na lang kasi ang laban na to ay tapos na. Habang dinedepensahan ko tong mga minions nakita ko naka-immortality siya. Siguro walang windjalan to kaya yun ang nakabuild sa kanya. Alam kong lamang ako sa sitwasyon na to kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Sabay kong sabay matira ang matibay. Ayan na, lupit ayan. Patay na. Baba.
Hindi ko na pinilit habulin pa kasi hindi ko pwedeng iwan yung base ko basta-basta. Ang tangi ko lang munang magagawa ngayon ay ang paggamitin siya ng mga skills. Kung hindi man tumama ang aking sibat, antayin nyo ang aking pagratrat. Nandyan lang yan sa tabi-tabi kaya itong bumbilya ay aking pinasinde. Kasalukuyan niyang kinukuha yung red lap ko. Ngayon, ito ang sayo. Simula nung nabigyan ko siya doon, parang nawala na siya sa ralo. Sunod-sunod na ang kanyang pagkalaho. Sobrang hirap ng kalagayan ko kasi umabot na ng 26 minuto. Yung mga minions niya ang kukunat na. Pilit ko mang diretsuhin, uuwi na lang ako imbis na tapusin. Pero syempre, kinikrill ko na muna para walang magiging problema. Kung makikita nyo sa mapa guys, pressure na pressure yung top lane ko tsaka bot lane. Hindi ko pwedeng hindi depensahan yan kasi pag nag-tower lock yan, tapos ang laban. Mabubuhay siya sa loob ng 10 segundo. Sa tingin nyo, aabot pa kaya to? Parehas kaming kabado, ngunit mas lamang ako kasi yung ganitong sitwasyon ay akin ng kalkulado. Lahat ng taong nandito nagulat kasi nabaliktad ko pa. Nawala ang lungkot ng aking mukha ng aking tung makita. Ay, gagi na talo pa ako. Salamat tol. Gagi guys, nanalo na ako sa kanila sa minions eh.